Hawakan mo ang aking kamay at tayong dalawa'y mag-asing ng kaligayahan. Bitawan mo ng salita, ako ay handa lang lumapak sa lupa. Tapos na ang paghihintay, nandito ka na, oras ay naiinip. Magdahan-dahan, sinasamsam bawat gunita, na para bang tayo'y di natatandahan. Gayang lu'y nasa muli, sambit na ng iyong mga labi. Malit pa lang namumunga siya. Yun din. Parang isang panaginip, muling mapagbigyan. Tayo'y muling magkasama. Ayun, nandito po tayo ngayon sa Ang dati ay baliwala. Hello mga ka-farmlat! Ayan, kamusta po kayo? Ayan, ang ganda po ng narating nating property dito sa Guinyangan, Quezon. Ayan, may parang Chocolate Hills Mountain View. And overlooking po, ayan, sa dagat. Ayan, napakagandang property. Ganda ng view. Pwedeng gawing resort ito eh. Doon. Hello mga ka-farmlat, kamusta po kayo? Ayan, meron na naman po ako ang ibibidang property po sa inyo na napakaganda mga ka-farmlat. Kasi ito po ay overlooking mountain view na tanaw din ng dagat at tanaw po ang bayan ng Santa Elena, Camarines Norte, bayan po ng Tagkawayan, Quezon, bayan po ng Ragay. Kita po dyan sa tuktok na ito. And ito mga ka-farmlat, napakagandang investment and napakagandang retirement plan din. Ano po? So, ang property mga ka-farmlat ay naghahalaga lamang po ng 40 pesos per square meter na may kabuwang sukat na 8 hectares at matatagpuan po sa bayan po ng Guinyangan. So, ano nga bang meron sa property? Unang-una po ang property po, marami po siyang produkto, marami po siyang tanim na nyog, may mga fruit bearing trees po, may langka, may saging, may mga galyang po, may santol, may mangga, and lalo na po yung mahogany, napakarami na po. Nako, mga ilang years po, mga 10 years siguro, pag pwede nang harvestan yung mga mahogany, malaking pera po yan mga ka-farmlat. And may mga paper tree din. And ang kagandahan sa property, overlooking po siya. Ibig sabihin, mataas yung posisyon ng lupa. Pero mga ka-farmlat, may bukal po dyan. Ano po? Kaya napakagandang gawing resort ito. Bukod sa maganda yung view, may pwede kayong maglagay ng swimming pool po dito. Pwede rin po kayo mag-farming dahil nga po may source ng tubig. No, kung magtatanim-tanim po kayo dyan or kung gusto nyo magbabuyan, mag-alaga po ng manok, ayan. Napakaganda po nito. And kung iisipin nyo naman yung paano ipasok sa sakyan dyan, so dati pong kalsada po ang natuhog po ang property ng dating kalsada, old road po. Yun nga lang hindi na nagagamit yun kasi may nakita yung government ng munisipyo ng Guinyangan ng panibagong daan. Pero yun, at least hindi na natin kailangan ng right of way. Kung gusto nyo maipasok sa sakyan dito, i-develop na lang. So yung hangganan po ng abot yung sasakyan, napasok yung sasakyan, mga 400 to 500 meters from property. Ano po? And yun na nga mga ka-farmlat, yun, napakamura po nito sa itsura, sa laman ng lupa, and sa location ng lupa dahil Guinyangan, Quezon po ang mamahal na po ng mga property for sale dyan sa Guinyangan, Quezon. Pero ito, sa kabila ng itsura, sa kabila ng laman ng lupa, ay naghahalaga lamang po ng 40 pesos. So ayan mga ka-farmlat, panoorin nyo po yung actual video natin. So ayan. Hello mga ka-farmlat, kamusta po kayo? Ayan, nandito po tayo ngayon sa Guinyangan, Quezon.
kung saan meron po tayong napakamurang 8 hectares na binibisita. Ito po ay tuhog po ng kalsada. Yun nga lang, hindi na masyadong nadadaanan dahil nagkaroon ng bagong likaw na kalsada. So ito po yung old road. Ibig sabihin, tuhog yung property. Ibig sabihin kung gusto nyo ipasok sa sasakyan, bubuhayin na lang yung dating kalsada. Ang good thing po dito, napakalinaw po ng tubig. Ayan, may creek po dito. So ito po yung barangay road. Kung makikita nyo, may mga batuhan po siya. Nagtubuan na lang po yung mga puno-puno. Ayan. So lahat po ng nadadaanan natin sa kabilaan. Ayan. May galyangan po dito. Ayan, masarap po yan mga ka-farmland, galyang. Ito yung road. Yan po, nyugan siya. Ito, tataas na po yung nyug. Clearingin na rin. So, ito po yung continuous na creek. Ayan po, may mga nyug po siya. Ayan, matataas na. Marami po ditong mga puno-puno ring kahoy. Ayan, mga nyug po. Ayan, grabe rin namunga siya. Ayan. Ayan, marami po itong tanim na mahogany. Ayan. Mga ilan ang edad kaya ng mahogany na yan? Ganyan. 2 taon? 1 taon? Pare kayo mga 2 taon na yan. Isa lang. Yan, marami po siyang mahogany. Hanggang dun. Puno pala ito, ano? Puno ng mahogany, oh. Yan. Tapos, ayan mga ka-farmlat. Sako pa rin to. Ayan. So, dito po sa portion na ito mga ka-farmlat, marami siyang langka. Magaganda po yung langka niya, oh. Malit pa lang, namumunga na siya. Ayun din, langka. Langka rin ito. Magaganda po yung nakatanim na langka dito. Ayan. Tsaka hindi siya masyadong binubulok. Ayan, oh. Ayan. May santol. May mangga po. Ayan, mangga yan. Tayo sa unahan. Dito po mga takaran ng nyog. Ayan. Tapos mangga ulit yun. Pinya. May tanim din po ditong kakao mga ka-farmland. Yung pinya, mangga ba ito? Santol pala to. Santol, kakao. Ayan. Ano puno to? Sinigang. Ay, yung maasim na dahon. Oo. Ayan mga farmlat, mangga uli. Then, ang dami, oh. Parang ito yung pinaka-sentro ng property. Kasi andito yung lukaran, oh. Mga farmlat, guyabano po ito. Yun lang po uli. Tapos mga takaran po anyong dito. Ayan, kakao, langka, saging. So dito na ipon yung mga fruit bearings. Then may batis po na maliit. Ayan, umaagos. Galing bukal siguro yan. Saging. Ayan. Mga mangga po dito. May langka ulit. So ito po yung kubo dito noon. Ayan. Ito yung lukaran. Ito yan. Mga nyug po. Ito galyangan po yan. Masarap yan. Galyang. Tapos nakahanay po yung mga nyug na maliliit dito. Mangga. Ayan. Mangga ulit.
maganda naman siya. Ha? Oh, ang dami pang mga hindi pa namumungan nyug oh. Yun, may langka na naman po oh. Saan? Oo. Ito, ugubata ito. Dalong yan oh. Gulayin. Guyabano po. Ayan, punta lang ako dito. Ayan. Madami po siyang mga fruit bearing trees. Ayan. So yun po, may malaking santol dito. Tapos may mga gabi pong gulayin. Ayan. Tayo dito. Gabi, santol, mga nyug ulit. Ayan. Yun, dami po langka dito. Ayan, dami pong bunga na langka. Maraming langka. Langka na naman. Ayan, manggang maliit. Ito. Yan po yung pinya dito. Mga pinya. Yan, pinya. Tapos guyabano. Hinog na ata po ito. Hilaw pa. Pero malapit na mahinog. Yan. Ay, mga langka oh. Ang gaganda na langka po dito. Parang maganda yung variety ng langka. Kasi kahit hindi mo siya balutan, wala siyang masyadong damage. Ayan. Pinya. Mangga. Ang pinya ulit. Marami po rin siyang tanim na Madre Cacao na pwede mong putulin at gawing pambakod. Yan. Mga Madre Cacao po yan. Ayun o, malalagom na siya. Pwede nyo putulin sa nga. Ibabakod nyo sa pagitan. Ayan, langka na naman o. Ayan. Mga nyug. Ayan, ito mga ka-farmlat yung continuous ng abandon road dito. Ayan. So, ito pa rin yung mga mahogany. Ayan. Napakagandang investment po nito. Tsaka wala kayong problema sa daan. Dahil old road po ito. Ayan, tambak po ng mahogany oh. Papasok tayo dito mga ka-farmland. Ayan, makikita nyo po yung mga mahoganing puno. Ayan. May mga paper tree po. Yan, mga Gimilina. Nyog, tapos may malaking mangga po dito. Mangga. Tapos sa palibot po puro tanim na mahogany. Ayan. Ayan, pera ahas. Pera ahas. Ayan. Ayan mga ka-farmlat oh. Puro mahogany oh. Ayan. Tapos may mga nyog. Ayan. Ang laki na rin itong manggang to. Balik tayo dito sa road. Mga farmlat, naunan na sila dun. So itong abandon road pa rin yung binabaybay natin.
So ayan mga ka-farm lot, sa mga buyer po na gusto may privacy po sila. Ayan, kung gusto nyo rin na maglagay po dito ng baboy, manok, yan, may suning po dito sa lugar na to. At pwede po, at ang good thing, walang masyadong kabahayan o walang magagalit po pag naglagay po kayo ng poultry or piggery po dito. At yun, dahil may old road po, wala kayong problema sa right of way. And eto, yan, meron pala ditong parang lawa-lawa siya mga ka-farmland. Ha? Ito yung kahit tag-init, hindi na tutuyo. So ibig sabihin para siyang ito yung bukal area niya dito sa lugar. So pwede po kayo dito mag fish pond mga ka-farmland. Ayan. Or pwede nyo gawing resort. Ayan. So gandang property nito. At least may source po ng tubig. So yun, pantayan po dito sa area na to. At napakarami pa rin ng mahogany. Nako, mga 10 years from now, malalaki na yan. Talagang perang-pera na yan. Malaking income po ang ipapasok nito. So, continuous tayo dahil 8 hectares po ito, malawak. So, ito po, may isang malaking mahogany dito na which is kung magpapabahay ka, may pagkukunan ka ng good lumber. Bukod dun sa mga tawag dito, bukod po sa matataas na pong nyog na pwedeng i-clearing. At ito po, may malaking mangga dito. Napakalaking mangga. Ayan. Tapos flat area po dito sa portion na to. And ang good thing mga ka-farm lot sa property naman na to, ang matatanaw nyo pong mga tanim, puro paper tree. Ayan. Paper tree po yan. And flatted. So may bukal din daw po dito. So pupunta natin. Ayan. So malupit yung nyug oh. Kakaiba yung nyug. So pupunta na tayo mga ka-farmland sa overlooking part. Bagyang ahon lang to, tas yun overlooking na. And yun na nga mga ka-farmland, andito na tayo sa overlooking part. Ayan. So yan mga ka-farmland, sa mga interested po sa property na to, ayan. Message po ako through WhatsApp and Viber and at sa ating messenger. And yung phone number natin madalas pong walang signal dahil minsan nasa tripping tayo, and even sa bahay po na tinutuluyan ko wala pong signal, wifi lang po. Message po ako through WhatsApp and Viber, mas madali po akong makontak. And kung sa phone naman, mag-iwan lang po ng message. So, yun mga farm lot, maraming salamat po sa panonood. Summary lang po, ito po ay 8 hektarya, 40 pesos per square meter. Wala pa pong source ng kuryente, pero kung gusto nyong pakuryente dyan, sa tansya ko, mga 500 meters to from provincial roads. Doon sa provincial road may kuryente, and sa barangay hall naman yung pwedeng pag ng kuryente dun sa barangay road, siguro mga 500 meters din siguro or 600 meters kung magpapalinya rin din kayo ng kuryente doon. So sa tubig, may source po yan ng tubig, may bukal po dyan. And sa source naman yung kalsada, yun nga, mga 400 to 500 meters na lang yung i-develop. May right of way na yan dahil old road po yan, dating kalsada. So, i-develop nyo na lang para pasok na pasok sa sakyan. Yun nga po, sa tanim, yun. Napakita ko naman na sa video. Yun. So, message nyo na lang po ako. Ito po ay titled, ang nagbebenta po ay tagapagmana na. So, extrajudicial po ito. So, yun mga ka-farm lot, message nyo lang ako at maraming salamat po sa inyong panonood. And sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan, marami po tayong for upload. Ano po? Maraming salamat po, and nagsambiyaya sa inyo. Eh, may lawin pa. Tawad na yan. Maganda po dyan ang view kung sakali. Ayan. 360 degrees kita mo dyan.
mga kaparmlat, yung tinuro ko kaninang tuktok, gusto ko marating. Isa ako pa ito. Yan, mas maganda po ang view dito. Kaya tsatsagain ko ito. Lapit na tayo. Pero ahas po ang mga liwanag sa langit, ingatan mo kami. Lapit na po. Malapit na tayo. Kunting push na lang. Kapal. Ayan na. Lapit na tayo. Ito na tayo. Tok-tok. Ayan na. Pagod. Malapit na tayo mga kaparmlat. Pagod. Kapal lang. Damo. So yun mga kaparmlat, ito pala yung view dito sa pinakataas ng burol. Ano po? Ito po yung pinakamataas na burol nakita ko kanina. Pero yung overlooking view na nag-video ako, doon po yung sa baba. Ayan. So, alam ko matatalapid ako dito mga kaparmlat Ipopost ko na lang para di matuloy. Ayan mga kaparmlat, na-post ko na. So, hindi na ako natalapid. So, ayan mga kaparmlat, maraming salamat po sa panonood. Please subscribe po.